Magpapatuloy po tayo sa ating gawain. At sa ating pag-aaralan po sa umagang ito, pininig po ang paksa na may kinalaman sa gawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. So the work of the Holy Spirit in believers. So ang focus po ng doktrina ito ay patungkol po sa tinatawag nating sanctification, patungkol sa doktrina ng pagpapabanal sa mga mananampalataya. So ano ang ginawa ng banal na Espiritu sa bahagi na tinatawag nating Ordo Salutis o yung pagliligtas ng Diyos, kung saan makikita natin na isama dito ang sanctification. So may dalawang bahagi po na kung saan makikita natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa mananampalataya na siya ay naligtas mula sa paghahari ng kasalanan sa kanyang buhay. So ngayon po, tumitingin tayo sa ating mga cellphone, sa mga pinapanood natin, sa mga nakikita natin ng mga posts. So madalas nating marinig ang salitang influencer. Dati po, hindi ito madalas gamitin. Mga kapanahonan ko po na hindi pa ganun kalamak ang paggamit ng cellphone, hindi namin ito naririnig. Ngayon, sa kasalukuyan, ito ay common na salita na alam natin, marami sa atin ngayon ay nauunawaan kung anong tinutukoy ng salitang influencer. So, sa Oxford English Dictionary, ang influencer ay binigyan nila ng kahulugan na ito dahil nga po sa pagiging widespread na influensya ng social media sa kasalukuyang panahon. Ang mga influencers po ay ang mga tao, babasahin po dito, a person who has become well-known through use of the internet and social media and uses celebrity to endorse, promote, or generate interest in specific products, brands, or often for payment. So sila ang mga kilalang tao na maaaring sinusubscribe natin or tinatangkilin natin, pinapalo natin sa social media. So ang salitang influencer ay nagaling sa word na influence, na ngayon nga ay meron na itong panibagong kahulugan na sinama na nga sa Oxford English Dictionary. Ngunit nung unang panahon, nung hindi pa uso social media, ang salitang influence po ay madalas gamitin sa pag-aaral sa teolohiya. Ang influence ay madalas gamitin ng mga theologian na may kinalaman mostly sa pag-aaral sa banal na Espiritu. So kung mahilig tayo magbasa ng mga old writings, mga theological books sa ating pag-aaral, madalas natin ma-encounter ang salitang influence. So si William Guthrie sa kanyang book na Christian's Greatest Interest, ginamit niya ang salitang influence para ipakita na ito yung ginagawa, ito yung pagkilos ng banal na Espiritu. This gracious influence is either ordinary, more singular, or more discernible. So, na-apply niya, ginagamit niya ang salitang influence sa pagtatalakay sa kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu. At ganoon din naman si Thomas Watson sa kanyang book na A Body of Divinity. Ginamit niya ang salitang influence para ipakita na kung saan ano yung ginagawa ng banal na Espiritu sa puso ng mga mananampalataya. Sinabi niya doon, the essence of God is incommunicable. The essence of the Holy Spirit is in heaven and everywhere, but His influence is in the hearts of believers. Patuloy ulit si Abraham Kuyper sa kanyang book na The Sanctifying Works of the Holy Spirit na nakasentro sa pag-aaral sa banal na Espiritu. Sinabi niya dito, he that believes embraces the Son and cannot but receive impressions and be swayed by influences that cause his affections and inclinations to become radically changed. So, sa mga pahayag ito na ginamit ng mga theologian, malinaw na ipinapakita nito at ipinapaalala nito sa atin na may napakalaking role ang banal na Espiritu sa ating buhay mananampalataya. So, isa ang pag-aaral sa banal na Espiritu na pinaka-distorted na pag-aaral sa panahon ngayon
wonders, sa mga supernatural event na ang tingin ng ilan, ito ay isang kapangyarihan na parang sumasanib sa isang tao na ang banal na spirito sa kanila ay isa lang puwersa at hindi persona. Kaya ngayon makikita natin kung paano ang ay tatlong persona ng banal na Trinidad ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang katotohanan na siya bilang persona ng Trinidad na Diyos ay may malaking kinalaman sa ating kabanalan. So, madalas kapag sinasabi natin na sanctification, ang tinitingnan na natin is yung ongoing process na ng isang Kristyano na kung saan siya na ay believer, siya na ay lumalakad sa pananampalataya, siya na ay miyembro ng iglesia. Ngunit nais ko pong makita sa atin ngayon na ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kabanalan ng isang mananampalataya ay nagsimula ng una pa lamang. So sa pamamagitan ng kanyang conversion, na makikita natin doon pa lamang kumikilos na ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagkukonvict sa kanya sa kasalanan. So doon pa lang sa unang pahina ng ating buhay, pananampalataya, ng ating conversion, doon pa lang makikita na natin na ang banal na Espiritu ay nagsimula ng kanyang sanctifying works na kung saan dinadala niya ang isang mananampalataya, ang isang individual na nakarinig ng salita ng Diyos, ng mensahe ng kaligtasan, dinadala siya ang kanyang puso sa katotohanan at sa bigat ng kasalanan. At hindi kusang tumutugon ng isang taong nakarinig ng gospel. Hindi siya kusang nagdesisyon ayon sa kanyang sarili. Ang kanyang pagdedesisyon, ang kanyang pagtingin sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagtugon nang siya ay makurot sa kanyang puso, mapunit ang kanyang puso tulad ng mga mananampalataya na nakapakinig ng mensahe ni Apostol Pedro noong Pentecost. So yung banal na Espiritu ang nagkaroon, ang nagbigay ng pagkakaroon sa kanila ng conviction sa kasalanan. Sabi nga sa John chapter 16 verse 8, and when he comes, tinutukoy niya dito ang banal na Espiritu na kanyang ipinangako na ibibigay niya sa mga apostol. He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So yun, yung ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na gagawin ng banal na Espiritu. Iko-convict niya ang mundo tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa paghahatol. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may kita natin na yung eschatological verdict, yung paghahatol na eschatological, sabihin yung pangwakas na paghahatol, ay natatanggap ng isang mananampalataya sa present. Kumbaga, eschatological siya, pero pag sinabi natin eschatological, alam natin ito ay panghinaharap. Ito ay patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay patungkol sa mga huling araw. Ngunit makikita natin na pagkilos ng banal na Espiritu ay nagdadala ng eschatological aspeto sa kaligtasan ng tao. Sa paanong paraan? Ipinapakita dito na sa conversion ng isang mananampalataya, naroon na at ibinibigay na niya ang verdict o yung final judgment sa kanya. So hindi siya na-convert and then maghihintay siya at hindi siya sure kung save ba talaga siya. At hindi siya sure kung ano ba yung judgment ng Diyos sa kanya. So hindi ito yung parang meron pang dagdag na proseso para mas mapagtibay na siya ay ligtas. Ang iyong kaligtasan sa unang araw ng iyong kaligtasan ay hindi nagkakaroon ng pagbabago o pagtaas ng antas. Ito ay certain kung paano naligtas ka sa araw mismo ng kaligtasan mo, ganun ka rin naligtas hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka mas mukhang ligtas ngayon at mas mukhang ligtas sa mga darating na araw. Hindi ka parang hindi ligtas ngayon at sa darating na araw ay parang ligtas ka na. So ang justification, hindi po ito nagdadala sa tao na kung saan titignan niya sa unang pangpanahon ng kanyang kaligtasan hanggang sa mga darating na panahon ng kanyang kaligtasan kung siya ba ay hatulan na siya'y aarili patuloy, siya ay hatulan ng kapahamakan. Ngunit alam natin na sa simula pa lang ng kaligtasan, sa simula pa lang ng pananampalataya ng isang tao na nakakilala sa Panginoon, ibinigay na ng banal na Espiritu
ito yung final verdict sa kanya na siya ay pinatawad ng Diyos at siya hindi na mawawala sa kamay ng Diyos, mawawala sa kaligtasan. So hindi na malulus yung salvation niya. At yun ay dahil sa banal na Espiritu. Ang sabi nga ni Michael Gordon sa kanyang book na Rediscovering the Holy Spirit, through the Spirit's work, we receive the eschatological verdict of the final judgment in the present. So sa kasalukuyan pa lang, there is now therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi ng Romans chapter 8 verse 1. At yun yung sinasabi ni Paul, kung saan para sa mga nakay Kristo na wala ng condemnation. Hindi na sila katulad patungo sa kapahamakan. Ito'y ganap na. So doon pa lang sa unang araw, doon pa lang sa day 1 ng iyong conversion, meron ng finality, meron ng terminality kung ano ang posisyon mo sa Diyos. At hindi na ito nagbabago para sa mga tunay na mga mananampalataya. At yun yung unang magkilos ng banal na Espiritu. At pangalawa, sa kanilang kaligtasan, ang unang biyaya na kanilang natanggap, hindi po automatic buhay na walang hanggan agad ang titignan natin. Kasi kapag nandito ka sa lupa, hindi mo pa nakikita ang buhay na walang hanggan dahil wala ka pa sa iyong glorified body. Ikaw ay mamamatay. Lahat tayo ay mamamatay. At yun ang katotohanan. Kaya kapag ang isang individual ay naligtas, ang unang biyaya ng kaligtasan na kanyang matatanggap, hindi ang buhay na walang hanggan. At dahil yun yung ina-anticipate pa natin, yun yung paparating pa na dakilang biyaya. Ang unang biyaya na tinatanggap ng isang individual na nakakilala sa Diyos ay ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is the first salvation blessing na natatanggap ng isang mananampalataya, na kung saan ito yung nagseselyo sa Kanya, naggagarantiya sa Kanya. So ang selyo sa mga product, pag nakita natin na may seal, ibig sabihin ito ay garantiya na high class, yung quality niya ay maganda. At bukod doon, ang selyo ay nagbibigay ng pagkakakilanlan. Ang selyo ay nagdadala ng pagmamay-ari. So noong unang panahon, napakahalaga ng selyo sa mga sulat na kung saan doon nakabase kung sino yung nagbigay ng sulat na yon. So pagkatalaga yun ng pagmamay-ari na ako sumulat nito at ako ang magbibigay nito sa iyo. At yun ang ginagawa ng banal na Espiritu sa mananampalataya. Siniselyuhan niya at ginagarantiya niya na ang kaligtasan na kanyang nasumpungan ay kanyang matatanggap. Ito yung parang paunang bayad, ito yung down payment. Kapag ikaw ay nagpa-reserve ng isang accommodation sa isang hotel o sa isang resort, so kaya ka nagbigay ng down payment para i-assure yung nagpapaupa na mangyayari yung tinakdang schedule na pagpunta nyo doon sa resort na yun. At ang banal na Espiritu bilang paunang biyaya, the first salvation blessing, yun yung nagbibigay sa atin ng garantiya. Kaya para sa atin, tayo ay may katiyakan na ang kaligtasan natin ay hindi kailanman nawawala. Ito'y tunay na kaligtasan, ito'y hindi kailanman nanakawin ni Satanas. Dahil ginagarantiya na ito ng banal na Espiritu. At para sa selyo ng banal na Espiritu, ang mananampalataya ay itinutuwid at inihahanda tungo sa mga pangako ng Diyos. Doon pa lang darating yung ina-anticipate natin ang buhay na walang hanggan. Doon pa lang darating yung pagtingin natin sa sinasabi ng John chapter 3 verse 16 na ang tatanggapin ng mga nananampalataya sa Kanya ay ang buhay na walang hanggan at hindi ang kapahamakan. So doon pa lang darating ang unang bagay na ibinigay sa atin ng kaligtasan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya pag tinignan natin sa itong pagpapala na common sa bawat mananampalataya, wala sa akin ang magsasabi na ako or sila ay merong first salvation blessing pero yung iba ay wala pa. Pero lahat sila kinikilalang believer. So hindi po ganon ang pagtingin sa first salvation blessing. Ito ay isang objective reality. Ito ay nangyayari, ito ay natatanggap ng lahat ng mananampalataya. Ito ay hindi base or hindi ito nakaayon sa iba't ibang antas ng kanilang kalagayang spiritual. Ito ay iisa at pantay-pantay. So kapag ang isang tao ay naligtas, ang first salvation blessing ay kanyang matatanggap,
nakatulad sa iba pang tao na naligtas. So walang pagkakaiba sa bawat mananampalataya. At ito yung commonality natin sa iglesia bilang mga mananampalataya. Na kung titignan natin ang ginawa ng banal na Espiritu sa atin ay pare-parehas. Pare-pareho tayong sineryuhan. Pare-parehas tayong minarantiyan, binigyan ng garantiya. So wala sa atin ang may kakaibang selyo. Maaaring ang selyo na yun ay isang counterfeit na selyo. Kung ibig sabihin lang na yun, ang selyo na yun ay dulot ng false conversion. Na siya ay nagkaroon ng maling pag-aakala. Nakakala niya nung sinunod niya yung sinner's prayer ay naligtas na siya. Makala niya na umabit siya sa altar at nanalangin at umiyak, siya na ay ligtas. Sinisip niya na meron na siyang seal ng kaligtasan. Ngunit hindi po nagkakaroon ng iba-ibang selyo at garantiya ang banal na Espiritu. Iisa ito sa lahat ng mananampalataya. At yun ang kailangan natin makita na ginawa ng banal na Espiritu sa atin. At sa pangalawa naman, mula din sa conversion natin, tutungo tayo sa discipleship. Ito na yung tinutukoy natin at yung mas common na nakikita natin na bahagi ng pagkilos ng banal na Espiritu ang pagpapabanal sa atin. So sa discipleship, ibig sabihin, ito yung pamumuhay ng isang Kristyano na nagpapatuloy na siya sa pagsunod kay Kristo bilang kanyang Panginoon mula nung siya ay naligtas. May kita natin nagpapatuloy ang pagkilos ng banal na Espiritu dito. At bago natin talakayin ito, puntahan muna natin yung iba't ibang mga misconceptions and errors sa doktrinang ito patungkol sa banal na Espiritu. So may ilan na pinaghihiwalay ang dalawang doktrina. Ano yung dalawang doktrina na yon? Yung justification at sanctification. So napakamapanganib kapag paghihiwalayin natin ang dalawang doktrinang ito. Kasi makikita natin sa aklat ng Romans, sa Romans chapter 8, ito ay bahagi mo sa tinatawag na golden chain of redemption. Kapag sinabing golden chain, ito ay talikala na magkakabit. At ito'y paghihiwalayin mo ay kapahamakan ang mangyayari. Kamalian at napaka-delikado na ganitong doktrina. At maaari nga itong magresulta sa dalawang extreme na heresy. Yung antinomianism, yung pagtatanggal ng kautusan, yung anti-law, at yung legalism. Legalism na nakafocus sa pag-maintain ang tao sa kanyang good works, sa kanyang performance, sa pagkakaroon ng strict observance sa law. So kapag pinaghiwalay mo ang justification at sanctification, either dun sa dalawang heresy na yun ang kababagsakan mo. At mahalaga na isipin natin na ang dalawang bagay na ito ay hindi dapat pinaghihiwalay. So may organic na knowledge dito na parang yung vine at yung branches. Parang sa puno at yung mga sanga, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Dapat paghiwalayin mo sila, ang isa ay mawawalan ng buhay, mawawalan ng saysay. So hindi natin iniisip. So ang implikasyon nito, mga kapatid, siguro narinig nyo na ito na may ilan na kinikilala na si Yesu Cristo ang kanyang tagapagligtas. Pero hindi niya kinikilala sa kanyang buhay na si Yesu Cristo ang kanyang Panginoon. Sa paanong paraan? Kinikilala niya, naniligtas ni Jesus. Pero ang Panginoon niya pa rin ay ang kanyang sarili. Walang pagpapasakot sa iglesia, walang pagpapahalaga kung siya ay miyembro ng iglesia, kung siya ay kapit sa katawan ni Cristo. So yun yung isang implikasyon na ito, na kinikilala niya ang Panginoon, kinikilala niya ang tagapagligtas si Cristo, pero wala siyang relasyon sa pagkapanginoon niya sa Cristo. Sa kabilang banda naman, kinikilala nila sila ay mga anak ng Diyos, sila ay mga kabilang sa mga upa ng Panginoon. Pero saan nanggaling ang kanilang kaligtasan? Sa kanilang mga sariling gawa, sa kanilang mga mabubuting gawa. Yun yung kanilang ibinibida na naligtas sa kanila. Yung kanilang good works, at yun yung kanilang dinentate. Dahil alam nila na pag hindi sila naging mabuti, ang kaligtasan ay mawawala sa kanila. So yun yung mga misconception, yun yung mga errors kapag nagkaroon tayo ng pagtingin na paghihiwalayin natin ng justification at sanctification. So kailangan natin tignan tulad ng paalala ni Herman Bavinck sa kanyang Reformed Dogmatics, Volume 4. The distinction between the two consists in the fact that in
In justification, the religious relationship of human beings with God is restored. And in sanctification, their nature is renewed and cleansed of the impurity of sin. So mahalaga na sa lahat ng kurso ng paglalakbay ng isang Kristiyano sa kanyang buhay, kaligtasan, buhay pananampalataya, ikakitaan yung katotohanan na siya ay na-justify at siya ay sinasanctify. Siya ay na-justify, siya ay na-sanctify at siya ay sinasanctify. So yung justification ay tutukoy sa religious relationship ng tao sa Diyos na na-restore. So merong katiyakan ng justification. So hindi ito gradual na na-earn. Kaya nga sa Romans ito ay past tense, justified, tapos na. So hindi ito hinihintay na magkakaroon pa ng finality. Ito ay final na, ito ay ganap na. Ngunit sa sanctification, ito ang isang proseso na kung saan yung na-restore na relasyon ng Diyos at tao ay nire-renew, ini-cleanse, tinatama, inaalis sa iba't ibang mga kasalanan. At yun yung ginagawa sa atin sa bawat araw na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mula nung na-restore tayo sa relasyon natin sa Diyos, manumbalik yung buhay na relasyon natin sa Diyos, ano yung susunod na mangyayari? Tayo ay unti-unting pinapabanal. Tayo ay unti-unting tinatama, dinadala sa tunay na linya ng mga doktrina na kung saan binibigyan ng mga apostol, ng mga tagapagturo na tapat sa salita ng Diyos ng bakod. At isa ang confession na malaking tulong para pakuran ang katotohanan. At sa ganung punto, tayo ay napapalago at napapalalim sa pananampalataya. At yun yung ibinibigay ng banal na Espiritu sa atin. Ngunit ang focus natin ay sanctification. So sa sanctification, ito ay nagpapakita na ang bahagi ng ating kaligtasan ito, ang proseso na ito na makikita sa ating buhay mananampalataya ay nagpapatunay na ang Diyos na Trinidad ay may kinalaman sa lahat ng bahagi ng ating buhay pananampalataya. Hindi lang ang Diyos Ama ang makikita sa ating kaligtasan, sa ating relasyon sa Kanya. Hindi lang ang Diyos Anak ang makikita na siyang naging daan ng ating kaligtasan, hindi maging ang Diyos Espiritu Santo na nakakalimutan, ang Diyos Espiritu Santo na may malaking bahagi sa ating kaligtasan. Lahat ng persona ng Diyos na Trinidad ay kumikilos maging sa ating pagpapabanal. So ang sanctification ay hinahati ng ilang mga theologians sa dalawang aspeto. So may aspeto na ito ay definite. So ito ay ganap. Ito yung sinasabing positional sanctification. So ito ay passive. So hindi ito makikitaan ng partisipasyon ng tao. Hindi ito makikitaan na may ambag ang tao sa kung paano siya inihiwalay ng Diyos sa mundo. So ang passive na sanctification, sabi nga ni Michael Horton, sanctification is real and decisive. It is already in the eternity that triune God has separated unto Himself from the mass of condemned humanity, a people for His Son. Kaya sabi doon sa Romans chapter 1 verse 7, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. So sa lahat ng mga mananampalataya sa Roma na kung saan, ano sabi doon, tinawag bilang mga santo. So past tense, tinawag. So yung pagkakatawag sa kanila ay ganap. Hindi ito sa paparating pa na panahon. Ito ay ganap at tapos na. At yun yung sinasabi ng pagiging passive ng sanctification, yung pagiging definitive ng sanctification. Ikaw ay na-sanctify, ikaw ay iniwalay na ng Diyos. So may aspeto ang sanctification na kung saan ito ay ganap na taglay na ng isang mananampalataya. Pero hindi, kailangan natin maging maingat, hindi nito tinutukoy yung sinless perfection. Dahil ikaw ay ganap na inihiwalay na ng Diyos, hindi ito sinasabi na ikaw ay ganap na matuwid na ikaw ay perfecto na. So marami nagkakamali sa pagtingin sa ganitong doktrina
na kung saan inaakala ng ilan kapag sinabing ang paghihiwalay sa iyo ng Diyos bilang isang santo, yan nga sa Roman Catholic, may mga kinakanonize na mga individual para kilalanin na sila yung mga santo. At ang isa sa mga basihan nun is yung masasabi nila na nagpakita ito ng isang buhay na matuwid, isang buhay na karapat-dapat na siya'y kilalanin na santo, na isa sa mga pagkakamali nila ay hindi lang sa mga tao na kung saan na makasalanan pero may kakayahan na mamagitan sa Diyos at sa tao, na inilelevel nila ito sa Panginoong Jesucristo na tanging banal na tagapamagitan, yung mediator. Ganon din si Maria na ipinapantay sa ating Panginoong Jesucristo. So hindi yung sinless perfection ang dinedefine ng positional sanctification na ito. Ang tinutukoy lang dito ang ating kaligtasan, na kung saan ay nagdadala ng paghiwalay sa atin sa makasalanang mundo, ay isang tiyak na pagbabago, isang tiyak na bagay at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At marami pang ibang mga sulat si Pablo na kung saan ang pagtawag niya sa mga mananampalataya na kanyang sinusulatan ay mga ganap na mga banal. Hindi yung mga magiging banal pa lang, kundi mga ganap na mga banal, mga ganap na iniwalay na ng Diyos dito sa mundo na makasalanan. So ang punto natin dito, kailangan natin munang maunawaan that the moral imperative is grounded in the gospel indicative. So ano yung moral imperative? Ano yung mga sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan natin gawin? So yun yung tinutukoy na moral imperative. Titingnan natin ang mga sulat ng mga apostol. Ang dami nilang instruction, ang dami nilang mga utos na kailangan gawin ng isang mananampalataya. Yeah? Kung hindi tayo magsisimula doon sa gospel indicative, at ano yung gospel indicative? Ito naman yung mga bagay, yung mga certain principle na inihahayag ng salita ng Diyos, na ito yung prinsipyo na kung saan doon tumatayo at yun ang basihan ng mga utos, ng mga instructions ng mga apostol sa atin. So, isang panganib ang maaari natin kabagsakan kapag bumirekta agad tayo sa mga utos. Kapag inisip agad natin na ito yung sinasabi ng mga apostol, kailangan ko itong gawin. So, ang darating sa isip mo, kailangan mong i-maintain yung kaligtasan mo sa pamamagitan ng mga instructions nito. Na ang kaligtasan mo ay nakabase sa pagsunod mo doon sa mga instructions. Ngunit kailangan maging mag-ingat tayo na bago natin isipin, na bago natin tignan yung mga moral imperatives, bakit ito sinasabi ni Pablo na kailangan kong gawin? Bakit kailangan kong maging kabahagi sa iglesia? Bakit kailangan kong mamuhay sa kabanalan? Bakit kailangan kong talikuran ang mga makasalanang gawain? Bakit kailangan kong mamuhay tulad ng isang kawal ng Diyos? Tulad ng isang ilaw? Bakit kailangan kong gawin ito sa aking buhay? At ang sagot sa lahat ng tanong na yun ay kailangan magsimula sa gospel indicative. Ano yung sinabi ng Ebanghelyo? Ano yung posisyon? Ano yung katayuan mo nang ikaw ay iniligtas ng Panginoong Jesucristo? At doon tayo magsisimula. Doon natin titignan kung ano yung basihan kaya natin nagagawa yung mga moral imperatives, hindi dahil sa atin mismo ay may bagay na o kalakasan o kakayahan na magkakamit natin ng kaligtasan sa mga ginagawa natin na yun. Kundi, kailangan natin makita na nangyari ang mga bagay na yun dahil may paunang ginawa ang Diyos. Ang Diyos ang may inisyatiba, siya ang may initiative na pakiusin tayo, na gawin natin ang mga bagay dito, na mamunga tayo. At yun ay dahil sa sinasabi ng gospel indicative ng isang mananampalataya ay iniwalay na ng Diyos. Ay itinala na niya sa isang panibagong buhay ng kabanalan. At yun yung pinaka-general, yun yung pinaka-pundasyon ng ating mga paggawa, ng ating mga mabubuting gawa. At yun yung sinasabi ni Pablo na inihanda tayo sa mabubuting gawa. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tayo ay iniligtas upang maging handa at upang gawin yung mga inihanda sa atin na mabubuting gawa, na siya mismo ang kikilos para ito ay mapangyari. So yun yung unang aspeto. At ang pangalawang aspeto, yung tinatawag natin na progressive. Ito na yung mas common, yung progresibo na proseso ng pagpapabanal sa atin. So yung una,
definitive, ito ay certain, ito ay positional, tayo ay mga banal na, ito naman ay active, ito ay progressive, ito ay isang proseso na kung saan tayo ay dinadirect into conformity to the image of God's Son na nasira, nawasa, pumasok ang kasalanan. So itong conformity na ito ay natatanggap lang at nakakamit ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng panlabas na imitative assimilations, yung pagtingin sa mga instructions, yung pagtingin doon sa mga pattern, doon sa mga paraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para matutunan natin paano ba ako dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Ano yung prinsipyo na kailangan kong tayuan bilang isang Kristiyano sa mundong makasalanan. At yun yung proseso ng sanctification sa atin na progresibo, na nagpapatuloy, na kung saan a process of cooperation and coordination between God and creature is evident. So ito'y makikita na merong pagkilos ang tao. So hindi automatic ang sanctification natin. Hindi ko sinabi na, ay ikaw ay banal na. At automatic ikaw ay mamumuhay na sa kabanalan. Merong aktibo partisipasyon ng tao na kailangan niyang maipakita, na kailangan maging hayag sa kanya yung bunga. Dahil kung ano ang puno, siya ang bunga. At kung ang puno ay hindi nang bumunga, malinaw ng punong yun ay patay. At kung ang puno na buhay ay kakikitaan ng bunga, hindi man agad may bunga, alam natin na magsisimula ang bunga sa bulaklak. Sa pagpusbong ng bulaklak, hindi naman agad bunga agad ang lalabas. So ang proseso na ito ay nagpapakita na ang Kristiyano, bagamat unti-unti, sa simula, maaaring hindi niya pa nakokontrol ang kanyang galit, sa kanyang pagiging musmos sa pananampalataya, maaaring hindi niya pa nakikita ang kahalagahan ng iglesia, ng pag-aaral, wala pa siyang interes na lumalim sa pananalangin, pero unti-unti, ito ay lumalago, ito ay pinapalago ng Diyos, at yun yung progresibong pagpapabanal, yun yung progressive sanctification na nangyayari sa isang mananampalataya. Kaya nga napakaraming imperatives, napakaraming utos at mga instruction sina Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng first century. Sa Romans chapter 6 verse 12 to 13, sinabi ni Pablo, "Let not sin therefore reign in your mortal body." Ibig sabihin ay aktibo mong patayin ang kasalanan. Huwag mong hayaan na mag-ari ang kasalanan sa iyong katawan. Sabi doon, "Do not present your members." Ito ay may aktibong implikasyon na huwag mong ipakita, huwag mong gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan bilang instrumento ng kasalanan. At sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, ito yung madalas na wala sa context, magamit out of context na ginagamit ng pangdepensa ng ilan na ang kaligtasan ay nawawala, na ang kaligtasan ay kailangan i-maintain. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." So hindi nito sinasabi na kailangan mo i-work out yung salvation mo on your own para ma-maintain mo ito. Dahil kung hindi mo ito i-maintain, mawawala yung kaligtasan mo. Ang sinasabi dito ni Pablo ay para sa mga mananampalataya na, para sa mga iniwalay na ng Diyos, patungo sa buhay na kabanalan. Ang ipinapaalala niya dito, hindi ka magiging passive sa iyong buhay. Hindi mo iisipin na uupo ka na lang dahil isa ka ng banal, ligtas ka na, at sasabihin mo na automatic, ikaw ay magiging banal na parang magic na isang click lang, ikaw ay sanctified na, ikaw ay nagpapakita na ng mga mabubuting gawa. So ang sinasabi dito ni Pablo, linangin mo, i-work out mo, mag-ensayo ka, sanayin mo, simulan mo sa mga disiplina upang makita na ang kaligtasan mo ay hayag, upang makita na ang kaligtasan mo ay tunay. So na may takot at pagbibigay ng pagkaalam sa Diyos na naniniwala na ikaw bilang niligtas ng Diyos
ay inihanda sa mabuting gawa na ito. Dahil ang Diyos mismo, sabi niya doon, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So yun yung pinapaalala dito ni Pablo, na meron tayong aktibong tugon. Kikilos tayo. Hindi natin iisipin na ang kaligtasan, tulad ng common na phrase ngayon, at noon pa man, yung sinasabi nilang let go and let God, na hayaan mo na lang ang Diyos na kung saan siyang kikilos para sa iyo at ikaw, wala kang gagawing pagpupursige at pagpapagal para madisiplina ang sarili mo na unti-unti ka lumago sa kabanalan. Kundi maging sa pagsisisi sa kasalanan, ito ay instruction ni Apostol Juan kung saan kailangan na makita na ginagawa natin. So hindi natin sasabihin na, Lord, alam mo na kung ano yung ginawa ko. Hindi. Ang sinasabi dito ni Apostol Juan, kung tayo ay magpo-confess ng ating kasalanan, ibig sabihin, aktibong magpapahayag sa Diyos ng ating mga kasalanan. At yun yung isa sa mga prutas, bunga ng unti-unting pagpapabanal sa atin, na mas nagiging conscious na tayo sa mga specific sin, yung tinatawag na natin sa mga respectable sins, na maaaring noon hindi mo nakikita na kasalanan pala ito. Ngunit sa paglaon, sa paglago mo sa pananampalataya, nakikita mo na ito ay mali. Nadadagdag ito sa mga ipinapanalangin mo at pinoconfess mo sa Panginoon. Bumahaba yung nasa listahan ng panalangin mo na noon, hindi mo alam na ay kasalanan pala ito. Ay mali pala ang pakikipag-chismisan, ay mali pala ang pagkuha ng bagay ng walang pagpapaalam, na ang pagsisinungaling na iniisip ko na maliit na kasalanan lang. Ngunit habang ikaw ay napapapanal ng Diyos, progressively mas namamagnify yung intensity ng sin, yung tindi ng kasalanan, na hindi ka na makatulog, hindi na mapatahimik ang iyong konsensya dun sa mga kasalanan na iniisip mo dati ay maliit lang. Iniisip mo dati ay parang simpleng kasalanan lang, mga petty sins lang, mapapalagpas yan ng Panginoon kahit hindi ko sabihin sa prayers. Pero habang umuusad yung proseso ng pagpapabanal sa iyo, mas nakikita mo na mas lumalalim yung buhay, pananalangin mo. Mas nakikita mo yung lalim ng kasalanan sa puso. At yun yung mas magdadala sa iyo ng aktibong pagkilos sa panalangin, sa pagko-confess ng iyong kasalanan mo. At sa mga prosesong ito, ang sentro na kumikilos ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sinabi dito na ang banal na Espiritu ay nag-indwell sa atin, nananahan sa atin. Tayo ay templo ng banal na Espiritu. At mahalaga na makita natin na ang banal na Espiritu ay hindi natin Espiritu. Hindi siya parang pag-fuse, pag-connect o paghahalo na magiging Espiritu mo na yung Holy Spirit. The Holy Spirit is not our spirit. At hindi rin ito inner voice na may naririnig ka na something na binubulong daw sa iyo. At hindi rin naman ito isang divine part ng tao na parang may sumanib sa iyo ng pwersa, na meron na something na divine sa iyo, na para ka ng isang maliit na Diyos, para ka ng demigod. So hindi yun yung banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa mananampalataya para dalhin siya sa kamalayan na siya ay kaisa na kay Kristo. At yun yung role ng banal na Espiritu kung ba't siya nag-indwell sa atin, para hindi maging powerful yung prayer natin, para hindi maging puspos yung pag-preach natin, para hindi maging epektibo at mabisa yung pag-king natin ng mga bagay na wala tayo before. Yun yung goal, yun yung sentro ng mga prosperity gospel, na ano yung gagawin mo para ngayon ay mahirap ka, bukas yayaman ka na. So hindi yun ang ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi yun para ibigay sa iyo yung mga hinihiling mong material na bagay dahil nananahan siya sa iyo. Ang role ng banal na Espiritu ay ibigay sa iyo sa kamalayan mo na ikaw na ay kaisa na sa Panginoong Jesucristo. We are united in Christ. At yung presensya na yun, kung ikaw ay kaisa kay Kristo, hindi pwede hindi mo maranasan yung presensya na yun. Dahil ikaw ay kaisa na sa Panginoong Jesucristo. At yun yung napakahalagang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating sanctification.
Sabi sa 1 John 3:24, whoever keeps His commandments abides in God, and God in him. And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Paano natin malalaman na nasa atin at sumasa atin na si Jesucristo, na tayo ay kalapit na kay Jesucristo? Paano natin malalaman? Yun ay sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. At yun yung ginagawa ng banal na Espiritu. Na kapag sinasabi ng salita ng Diyos, yung Espiritu ay nananahan sa atin, sinasabi nito yung lingwahe ng pagiging kabahagi sa komunidad. Kapag sinabi ng komunidad, ito ay grupo ng mga pamilya dito sa isang community na ito. So isang community ito na kung saan ito yung ginamit na lingwahe sa pag-i-indwell ng Spirit sa atin. At sinabi dito ni Paul na the Spirit of God or the Spirit of Christ, His presence within us gives assurance or we draw us into fellowship. So yun isa sa mga ginagawa ng banal na Espiritu para dalhin tayo na tayo ay meron ng fellowship. Meron na tayong fellowship sa Diyos na Trinidad, sa bawat persona ng banal na Trinidad. So hindi ito pagpapakita na tayo ay magiging maliliit na Diyos na may kapangyarihan dahil sinaniban tayo ng banal na Espiritu. Ang sinasabi dito na tayo sa ating kamalayan ay nakikita na natin na tayo ay kaisa sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nag-indwell sa atin, na meron na tayong kabahagi, ka-fellowship na natin ang Diyos na Trinidad. At ito ay universal. Hindi ito nababago tulad ng sinabi ko kanina. Ito ay nangyayari sa lahat ng ikinapit or naging kaisa, malapit ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang punto ko dito, ang panahanan ng banal na Espiritu ay ang pagpapakita sa atin na tayo ay kaisa sa katawan ni Kristo. Ang pagiging member natin ng church, hindi lang yung physical membership, hindi lang yung naisulat sa papel na tayo ay member ng iglesia ito. Ito ay may spiritual na implikasyon. Ito ay may spiritual na kahalagahan para sa atin na ginapakita na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na lahat tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu na may isang selyo at garantiya ay kakabit na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano yung mga implikasyon na makikita natin dito? Una, ang suliranin ng iglesia ay nagiging suliranin natin. Ang kalungkutan ng iglesia ay nagiging personal na kalungkutan natin. Ang kasiyahan at kagalakan ng iglesia ay nagiging kasiyahan at kagalakan natin. Paano kapag nasaktan ng iyong ililigit sa paa, ramdam mo yung katawan mo. At yun yung sinasabi ng banal na Espiritu. Yun yung ibinibigay sa atin. Kinoconvict tayo sa katotohanan na kaisa na tayo sa isang katawan ng ulo ay si Jesucristo. Mga kapatid, ang pag-aaral na ito sa sentro ng pagkilos o sa ginawa ng banal na Espiritu sa mananampalataya ay higit na magdala sa atin tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5 verse 25, if we will live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Kung tunay na tayo ay namumuhay sa Espiritu, namumuhay sa pananahan ng banal na Espiritu sa ating buhay, manatili tayo at panatilihin natin na lumakad at mamuhay ayon sa katotohanan, ayon sa Espiritu ng Panginoon Jesucristo. So itong proyekto ito na nagpapabanal sa atin ay isang proyekto na panghabang buhay. Sabihin, hanggat nandito tayo sa lupa, tayo ay hindi titigil na sumailalim sa proseso ng sanctification. Maaaring, sabi nga ni John Owen, maaaring meron ng kasalanan na pagtagumpayan mo na ngayon. Sabihin natin na hindi ka na magagalitin. Ngunit darating isang araw, pag may isang matindi pangyayari, magugulat ka. Bigla ka na lang magiging magagalitin. Bigla na lang buos muli yung kasalanan na sinasabi mo na napagtagumpayan mo na. At yun yung ginagawa ng kasalanan sa atin. Paulit-ulit nito tayong pamilya natin. Kaya paulit-ulit na kailangan natin ipaalala sa sarili natin na ang kabanalan at ang pagpapabanal sa atin ay patuloy na
mangyayari at patuloy na gagawa at higit sa banal na Espiritu para tayo ay mapabanal. Sa huli, it is the Holy Spirit who enables us, the believers, to go to mortify our sin and to abound in the fruits of grace. Dalawang bagay ang ginagawa ng banal na Espiritu. Binibigyan nito tayo ng kakayahan na patayin, paslangin ang kasalanan sa ating puso at manatili at lumago sa mga bunga ng biyaya ng Diyos. So nawain yung dalawang bagay na makita sa atin. Dahil sa doktrinang ito na nakasentro sa pagkilos ng banal na Espiritu, nawa ma-encourage tayo na may kakayahan tayo i-mortify ang sin. May kakayahan tayo magpatuloy at lumago at mamunga sa biyaya. Hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa pamilya ng banal na Espiritu na kumikilos sa atin. Dito po tatapos ang ating wala. Salamat po, Pastor, sa brother. Ano po, ito po ang pag-ibig ng Sabat ay ito yung sinasabi ko sa Panginoon, ikaapat. And at the same time, ito po ay means of grace talaga sa akin po, meron po mga grupo ng Christians na parang hindi na binibigay ang galing kapit ng Sabat keeping. So, ano po masasabi niya sa kanila? Totoo po yan. At nung mga ilang taon na rin po yung nakalipas, naging sentro po yan ang pag-aaral namin sa aming Bible study. Ang pagkalaki po sa posisyon na yan. At para sa akin po, ay isa pong talagang malaking pagkakamali ang isipin na ang ika-apat na utos ngayon, ang pagkikip sa Sabat ay hindi na nagbabayo ng conscience natin. Kaya isa sa mga kamalian na makikita sa pagkayo nila sa lalong prinsipyo, yung pinag-iiba nila ang kautusan sa lumang tipan, sa utos, at ang kautusan ni Kristo. Meron silang sinasabi na the law of Christ, na yun na yung mas higit na wala na yung Ten Commandments, hindi na yun yung basihan na magbabayo sa conscience natin. Kaya optional na lang yung Fourth Commandment. Pero hindi natin kailangan tingnan na pinag-iiba ni Kristo yung lumang tipan, yung kautusan doon na sinabi sa panahon ni Moses, at yung kautusan na sinasabi niya, yung summary ng Ten Commandments dun sa dalawang dakilang utos, the two greatest commandments, yung pagmamahal sa Diyos at yung pagmamahal sa kapwa, hindi na ito binago yung 10 utos ng Diyos. Nanatili na nandoon yung ika-apat na utos at nanatili na nagbabayang before sa atin. So para sa akin, isa ko sa tungkol sa ganong paniniwala, sa ganong pagtayo. At hindi ko naman po sinasabi na talagang kailangan itapon ito. So kung aaralin po natin sila ng mas mabuti at mas mainam, hindi natin sila ma-misrepresent. May mga commendable naman po sa kanilang pag-aaral. Yun nga lang po sa conviction ko, personally, hindi ko po tatanggapin. Yung covenant theology or NCT. Napag-usapan din po namin yan. Ang personal ko po na stand po sa pamilya ay ang malinaw na sinabi ng Panginoon na ito ay araw. Sinabing araw, ito ay isang buong araw. So, maaari natin hatiin sa dalawang aspeto ang pag-celebrate ng Lord's Day, the public worship,
private worship. So doon iikot ang isang buong araw natin. Hindi natin pwedeng sabihin ang public worship ay half-day lang kasi wala namang worship service sa hapon. So uuwi na tayo at gagawin na natin yung mga dapat natin gawin sa buhay natin. May negosyo tayo, pagbubukas tayo ng hapon kasi sa umaga worship service, sa hapon wala namang gawain. Or may pupuntahan tayo na mga recreational na sinasabi na marapat na ilaan lang natin sa Diyos at hindi sa atin. So, para sa akin, marami tayong pwedeng gawin para gamitin ang isang buong araw sa pagsamba sa Diyos. Ang pampublikong pagsamba, yung may nakalaan sa ating corporately, dito sa iglesia, at yung pribadong pagsamba. Kung wala ka nang gagawin, pwede kang umuwi sa inyong tahanan at manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, reviewin nyo ang pamilya nyo, ano yung sinabi sa mensahe ng pastor nung umaga. So, lahat ng yun, mag-disqualify sa katotohanan na ang pagsamba sa Diyos ay isang buong araw. So, hindi natin i-justify na half-day lang kasi yung service sa church. Kaya half-day lang yung celebration. Meron tayong means, private and public means of grace. Yun yung gagawin natin para masunod natin yung kaapat na utos ng Diyos na ang pagsamba sa araw ng linggo ay isang buong araw. Hindi na kalahati o 2 oras. So yun po yung personal po na conviction sa Palagin ko na rin kasi ito kaya yung mga narinig ko among galing ba. Pero ano lang, gusto ko lang tanongin para at least maging aware din ng mga members. Ano ba pastor yung federalism? Sana ngayon po, pinipili ko kung hindi mo na ito pag-usapan. Kung gusto nyo po, pwede po tayo mag-usap. Pero sa ngayon po ay yun po yun. Salamat. Yung mga na sabihin natin na totoong na-convert sa pamamagitan ng altar call. Hindi ba natin sasabihin na totoo yung conversion nila dahil alam natin na mali yung paraan ng kanilang kaligtasan. Para sa akin po, totoo po na mali po yung ganung proseso. Mali yung ganung paraan dahil ito po ay isang pagmamanipula sa emosyon ng tao para magkaroon siya ng maling assurance o maling paniniwala na siya ay naligtas na at napakadelikado ng paraang ito. At ito rin yung nagsusulong ng tinatawag na easy believism na ganun kadali maniwala na gawin mo lang ito kahit hindi ka sincere at kahit hindi mo na inatilan yung gospel, maliligtas ka. So hindi siya tamang paraan. Pero hindi ko sinasabi na sa iba't ibang paraan tulad nito ay maaaring gamitin ng Diyos para maligtas. So hindi ko yun dinidisqualify. Sasabihin ko na hindi ito yung general na approach, hindi ito yung, kasi kung titignan natin, i-justify natin na meron naman talagang tunay na niligtas sa ganitong paraan. Magiging pragmatic tayo, sabihin tayo, nakita natin na mabisa, gagawin na, i-apply na natin sa church na hindi natin nakikita. Ito ba isang ayon sa salita ng Diyos? So yung general principle pa rin ng salita ng Diyos ang mamamayanin. So kung meron mang maligtas sa ganitong paraan, ganun kasoberano ng Diyos na labas sa pangunawa natin bakit nangyari sa at may mga kilala ko na sa maling sa iglesia na reform na mga ganito yung pinaniniwalaan pero naligtas ng convert at genuine conversion niya at hanggang ngayon ay nagpapatuloy siya at kinikilala niya na yung pangyayari yun sa buhay niya isang instrumento ng Diyos para maligtas siya. Ganun kasoberano ang Diyos.
akong nakakalulog po. Para sa akin, hindi ko po sasabihin na mas mabuti ang iglesia, dalawang service. So may mga iglesia po, even sa amin po, isa lang po ang service namin, so umaga lang po, pero may mga gawain po kami sa hapon. So hindi ko po sinasabi na dahil gano'n ang church, parang hindi na ito nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. So tulad nga po ng sinabi ko kanina, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na gano'n pa man yung iglesia na pinabibilangan natin, ay meron tayong responsibilidad na sa atin mismo magsimula kung paano natin isa-celebrate ang Lord's Day. So ginagalang ko po yung mga kapatid sa amin. Nakikita ko na ito yung sistema namin, ito yung programa namin, pero hindi ko nakikitang malaking hadlang ito para hindi ko papurihan ang Diyos at gamitin ang isang buong araw sa pagsamba sa Kanya. Ngunit, sinasabi ko ito, napakalaking tulong po ng isang iglesia na dalawa po ang araw, dalawa po ang pagpuli ng pagsamba sa umaga at sa hapon. Kasi isa to sa mas makakatulong sa atin tayo. Sabi ko nga po may private aspect ng worship, pero kung mag-isa tayo lang mahirap. Kasi ang hirap po na i-maintain ito sa isa sa sarili mo lang, lalo na sa mga individual na walang ibang Kristyano sa pamilya nila, sila lang, uwi sila sa tahanan nila. So ang iglesia, ang mga gawain sa hapon, sa loob ng iglesia ay napakalaking tulong para sa mga individual na ma-encourage yung mga ganitong gawain, na makita nila na ang araw ng pagsamba ay kinikilala na isang buong araw. Pero hindi na natin sinasabi na mas better ang church na dalawang service isa sa isang service. Hindi siya pagkukumpara, kundi mas personal yung pagtingin natin, paano natin siya isa-celebrate on our own personally, kahit nasa iglesia ng tayo. Kasi merong dalawang service, pero pagdating sa hapon, wala na yung puso ng pagsambay ng miyembro. It's either inaantok na, it's either iba na yung nasa isip niya. So, kahit sabihin natin na dalawang service sa church, kung ang miyembro is ganun ang kanyang puso, so makikita natin, hindi pa rin magiging pakinapag para sa kanya yung ganung sistema. Tayo siya mismo, personally, ang may problem. So, ito yung Para tanong, ito, maraming salamat po. May akong tumuli 2:30 ang aking po.